In verse 1. After the Bible study tonight or preaching, we will have a short business meeting and we'll try to be finished by 9. Okay? 1 Samuel 18, verse 1. 1 Samuel. Tayong lahat ay tumayo. 1 Samuel chapter 18, verse number 1. We are going to have a new Sunday school series called Overcoming Depression and Grief, authored by Jack Scaff. Yan ang ating magiging Sunday school. But this coming Sunday, I will be introducing the lesson. So, lahat ng mga teachers, it will be your break. Amen? Lesson 1 is already in your hand. And lesson 2 also. We will start teaching that on September 4. And I will begin the series. So, I'll be preparing a different lesson para ma-introduce natin yung book study natin about ang Sunday school lesson natin about depression and grief. Amen? 1 Samuel 18, verse number 1. And it came to pass when he made an end of speaking unto Saul, that is the father or the king that was about to be removed by God, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David. And Jonathan loved him as his own soul. And Saul, the father of Jonathan, took him that day and would let him go no more home to his father's house. Verse 3, Then Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. And Jonathan stripped himself of the robe that was upon him, and gave it to David, and his garments, even to his sword, and to his bow, and to his girdle. Heavenly Father, we thank you for your word. We can trust your word indeed. Help us, Lord, that as we study these verses tonight, and we see the pattern or a model of a wonderful working of your love in the heart of this man, Jonathan, as he do his best to protect David from harm and danger. At alam namin, Panginoong Diyos, that in this world, we need to be secured by your presence in our life. We thank you for your wonderful promises that you made us special, you loved us unconditionally. And Lord, I pray that we may also learn to love people the way you loved us. Dalangin ko po, Panginoon, na mangusap ka sa message na ito, and pray that you will bless even the invitation tonight. Kayo po manguna ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. Again, another verse I want you to look sa 2 Samuel chapter 1. I'm surprised a little bit because the name Jonathan is really all over the book of Samuel. At of course, every time na nami-mention ang pangalan ng paulit-ulit, there is a wonderful message behind the name. Amen? There is a wonderful message behind that man. Of course, meron din naman mga taong hindi kakikitaan ng magandang halimbawa na paulit-ulit binanggit sa Bible, pero may mensahe din ng Panginoon para sa atin. But I want you to turn your Bibles to the book of 2 Samuel, chapter 1, verse number 26. At dito, sa occasion na ito, makikita natin ang pagtangis na David after learning that his dearest friend, Jonathan, was killed in battle. In 2 Samuel, chapter 1, verse number 26, I am distressed for thee, my brother Jonathan. Very pleasant hast thou been unto me. Thy love to me was wonderful, passing the love of women. What a wonderful description of Jonathan's love for David. Amen? So the title of the message tonight is Wonderful Love. Wonderful Love. Amen? Wonderful Love. Now, para mabigyan ko kayo ng background, Dito sa kukunin nating mga pangalan ngayong gabi sa Bible,
Tatlong pangalan ang titignan natin dito sa tinatahi natin din sa mga prinsipyo makukuha natin. Una, of course, the detached soul. The detached soul. Si King Saul. Ama ito ay Jonathan. Pero pag tinignan mo ang story ng father and son relationship na ito, detached si King Saul sa kanyang anak. Hindi siya malapit sa kanyang anak. Also, we see a secured soul. This is what I noticed from these verses. I give description dito sa taong ito na si Jonathan, and I see him in these verses that we read, a secured soul. He is Prince Jonathan. He is a prince. He is the son of the king. But also, we find here an attached soul. And we're talking about King David. Talagang yung attachment niya kay Jonathan ay closely knit. Isipin mo itong tatay, pagkatapos niyang kausapin ng kanyang anak, sabi niya, huwag ka nang umuwi sa bahay natin. Nakita mo yung detached na relationship nitong tatay na ito. In fact, kung babalikan mo pa ang ilang mga background story ng relationship between the king and the prince, the father and the son, nung nagkaroon ng kagutuman at na meron lamang na tinikman itong si Jonathan dahil sa sobrang uhaw niya, sa sobrang gutom niya, alam mo ba na gusto siyang ipapatay ng hari pagkatapos niyang pangunahan ang army ni King Saul to a great victory? Do you know that story? Nabasa niyo ba yan sa Bible reading niyo? Okay. Kung kayo nagbabasa kayo ng Bible at talagang inuunawan niyo mga storya ng 1 Samuel, 2 Samuel, ito sinasabi ko na daanan niyo ito at alam niyo ang kwento nito. So, makita natin isang detached na kaluluwa. Yung kaluluwa ng ama sa kanyang anak ay hindi ganoon kalapit. Yung namang kaluluwa ni Jonathan, bagamat hindi niya nakuha yung attachment ng kanyang ama, secured ang kanyang kaluluwa sapagkat attached siya sa Diyos. Kung hindi ko makukuha ang pagmamahal na ito sa aking ama, meron akong Diyos na magmamahal sa akin. And then, ito naman si David. We know that David is the anointed king. King Saul was already rejected by God as the king of Israel, and God anointed already, Samuel already anointed. Patay na si Samuel dito sa point na ito, at maraming problema si David. At itong tatay niya ay gagamitin ko na ito. Talagang kinampihan ni Jonathan si David because si David ang nasa tama. At talagang hindi mo maiiwasan yan. Maraming magagalit sa iyo kapag sa pagmamahal mo, you hated evil and you love that which is good. Kahit wala kang kaaway, may magiging kaaway ka sa pagpili mo sa paggawa ng tama. Hindi mo ma-avoid yan. Amen? Because, as we all know, we do not rejoice in iniquity, but we rejoice in truth. And here is a situation na he has to choose kung sino talaga ang poprotektahan niya. Ang kanya bang ama? Ang kanya bang interes sa trono sapagkat siya ang susunod na pwede maging hari? Kapag sapagkat siya ang prinsipe? O itong si David na nalaman niya that according to the will of God, siya talaga ang susunod na hari. Diba? But as we know, King David was so attached to Jonathan that Jonathan became yung bang sabihin natin napamahal si Jonathan sa kanya sapagkat nung time na talagang kinakailangan niya ang tulong dahil sa threat sa kanyang buhay, ito lang si Jonathan ang nagprotekta sa kanya. Such a wonderful story of a human love that was influenced by God's love para gawin ng isang tao na na-secure
ang kanyang kahalagahan, ang kanyang buhay dahil sa Diyos. Kung babasahin niyo yung mga talata, yung soul, ginamit dito yung soul. The soul is made up of the mind, yung will, at saka yung emotion. So this is not just an emotional love. This is a love that talagang pinag-isipan itong maigi, inunawang maigi ang sitwasyon. And then, yung siyempre expression na ito, na kung titignan natin, hindi itong mind, will, and emotion, in-embrace nito yung mind, will, and emotion ni David. Because ang ginamit dito, that the soul of David, of Jonathan, was knit. Yung talagang, yung salitang knit, yung ikinahi. Dalawang kaluluwa ito na ikinahi. Now, this is not physical love. Mind you, may mga nagsasabi, siguro bading itong si Jonathan. No. Panagutan mo sa Diyos yan. Don't ever accuse something na ang pag-ibig ng Diyos na unconditional na nakita mo sa pag-ibig ni Jonathan kay David ay pag-iisipan mo ng masama. Ang love thinketh no evil. Kaya kung nararamdaman mo at lumalabas ngayon yung damdamin mo na ganun si Jonathan, ikaw ang nagkakamali. Baka ikaw ang may problema. Amen? Marami kasing mga pagka binabasa nila ito, kita mo na, may relasyon sila, masama ang thinking mo sa interpretasyon na pinapakayag mo ngayon sa Hindi ganyan ang pangunawa ng Diyos na gusto mong maunawaan sa salita ng Diyos. Amen? But the mind, the will, and the emotion, covenanted. This is really a love covenant. Nilang dalawa. Na ginamit dito sa verse 3, then Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. Okay? So merong covenant that took place during the darkest time of the life of David. Let me give you 3 principles tonight and we're done. Number 1, everyone needs to be attached to someone. Everyone needs to be attached to someone. Kailangan ito sa human relationship. Okay? Now, kayong mga binata, ang nasa isip nyo, kailangan ko nga ng kasintahan. Mali. Hindi yan ang aking pinapaabot. Okay? Kailangan nyo ang magulang nyo. Hindi kasintahan. Kung matured ka na, at prepare ka na ng Panginoon, then alam mo naman kung ready ka. Pero kung hindi ito yung mensahe para sa'yo. Okay? Ayokong pupunta ka sa altar mamaya at sinabi, Lord, kailangan ko na lang boyfriend. Kung ikaw ay alam mong hindi pa handa. Okay? Now, ano ba talaga ang kailangan ng tao? Kung titignan mo talaga, ang deepest need ng tao, gusto niya may nagmamahal sa kanya. That's the deepest need. Kaya nga, pag tinignan mo ang Bible, for God so loved the world. Why? Because that's the deepest need of man. But God commended His love toward us. He manifested, He expressed, He demonstrated, He showed that love. Kasi yun talaga ang gustong niyang maipakita sa tao na may nagmamahal sa kanya. Kaya pinatunayan niya yan nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. John Paul. Para sa iyo, Romel. Para sa inyong mga bisita namin. Gusto ko ipaalam sa inyo na mahal kayo ng Diyos. Maging sino ka pa. Maging sino ka pa, mahal na mahal ka ng Diyos. Any boy or girl tonight in this room wanted to be loved. At ang bawat isa sa atin, talagang ito ang desire natin. We want to be in a place where we are safe. Where I know I am accepted. Where I know that I am loved. Because everyone needs to be attached to someone. Kaya nga kung
titignan natin itong someone na ito, this is not just someone sa sanglibutan. Okay. Someone that is trustworthy. Yan ang hinahanap talaga na. Isang tao na mapagkakatiwalaan niya. Someone who is trustworthy. Second, someone who is available when needed. And someone who is emotionally sensitive. Yan ang pag ikaw ay nagkaroon ng kaibigan katulad ni David na mapagkakatiwalaan to, hindi niya iniisip Jonathan, hindi niya iniisip ang sarili niya dito. Nung nagmahal sa kanya, hindi niya iniisip ang kanyang sarili dito. Ang iniisip niya, yung makakabuti dito kay David. Napagkatiwalaan talaga nitong si David, si Jonathan, dahil pag tinignan niyo yung mga kwento, na gumawa si Jonathan ng mga plano para masabihan si David dahil talagang papatayin siya ng kanyang ama, at ginawa niya ang lahat na ito. At the expense na talagang lalabas sa thinking ni Saul, traitor ka, anak! Tatay mo ako ba ang niloko mo? Pero kung babasahin mo, walang panlulokong ginawa si Jonathan dito. Naniniwala ko na mahal ni Jonathan ang tatay niya at hindi niya lang nagugustuhan ang nangyayari sa buhay ng tatay niya. Pero kung titignan mo yung kwento, talagang hindi siya nag-rejoice sa iniquity ng kanyang talagang masama ang loob niya dito sa nangyayari sa kanyang ama, dahil nagiging dysfunctional ang kanyang anak, ang kanyang tatay. Hindi na siya trustworthy na hari. Na mismong ang kanyang mga ginagawa hindi tama. Na mismong ang pinakamahusay niyang sundalo na nag-deliver sa kanila kay Goliath, gusto niyang patayin. Itong si Jonathan, pinagkatiwalaan to ni David. Hindi lamang pinagkatiwalaan. Jonathan is always available when he is needed. Wala matatakbuhan nitong si David. Wala siya. Ang story ni David, sa time na ito, although he was anointed king, palayo siya ng palayo. Even to the point na napunta siya sa mga sagat, na mismo magmismulang baliw lamang siya para makonvince niya ang king of Achish at saka yung mga Philistines sa siya ay madman. Kaya kunwari nagdadrama siya, isipin mo yung gano'ng mga nangyari sa buhay ni David. Nagdrama siya na mukha siyang baliw na ang tulo laway para na maprotektahan niya ang kanyang sarili. Someone who is emotionally sensitive, pero hindi lahat ng pagkakataon nandun si Jonathan. Pero talagang itong si David ay attached dito kay Jonathan. But let me tell you, meron kang tagapagligtas who is the ultimate someone that you need to be attached with. If you do not have someone na nagmamahal sa'yo ng ganyan at ikaw ay saved, don't worry, you're okay. God loves you. Amen. Don't worry. If nobody would love you, put this in your heart. God loves you. Amen. He is trustworthy. Amen? He is always there for you. He is always available 24 hours a day. Every single second of the day, you can count on God's faithfulness. Hindi mo pwedeng masabi na hindi ka minahal ng Diyos. Save ka, alam mo yan eh. Someone who is emotionally sensitive about what you're feeling right now. Who is that someone? That is the Lord Jesus Christ.
Hebrews chapter 4 verse 15. Hebrews 4:15. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen. Who is that someone that is always be trustworthy? Who is that someone who is always available for you? Who is that someone that can really provide everything that you need? Even the deepest need of your heart. If nobody loves you, Jesus Christ loves you. Walang makakagawa niyan. Siya lang. Kaya wag mo lang, kung hindi natin kaya mabago ang mga tao, you cannot really change people to love you. You can never really change people. Please naman, mahalin mo naman ako. You can never change a person to love you. But hindi mo kinakailangan gawin yan sa Diyos. Mag-focus ka sa pagmamahal ng Diyos, gawin mo ang dapat mong gawin para sa tao. At kunin mo ang pagmamahal na yan sa Diyos. Amen? Kung maintindihan nyo lang ito mga kabataan, bibigyan kayo ng Panginoon asawa dito sa altar na kayo ay hinanda ng Panginoon. Kahit hindi kayo, limbawa, alam mo, Pastor, nung nag-preach kayo about si Saul, si Jonathan, para ba detach itong tatay sa kanya? Ganun din ako eh. O sige, huwag kang mag-alala. You're okay. God loves you. Doon ka tumakbo sa kanya. Siya ang Heavenly Father mo. Wala akong kaibigan sa school. Pinagtatawanan lang ako. Huwag kang mag-alala. You're okay. Tumakbo ka sa greatest friend, si Jesus Christ. Yung inaasahan kong magpapayo sa akin, ganito, sinabi, nasaktan lalo ako, hindi ko alam ang gagawin ko, na-confuse ako. Huwag kang mag-alala, you're okay. Go to the Holy Spirit. He's your comforter. Amen? Second, every person needs to be attached to someone. Second, attachment to the world system will not meet your needs. That's one thing that you need to learn. Attachment to the world system will never meet your needs. The Bible says, James 4:4, the Bible says, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of this world is enmity with God? Whatsoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. We're talking about the system of the world. Yan ang sistema ng sanlibutan. If you treat worldly people as your brother or as your sister, then you just have declared war against God. That's what the Bible says. You declared war against God. Because the friendship of this world is enmity with God. Attachment to the world system will not meet your needs. Young people, you have to learn that. Selfish love cannot provide love and security. Selfish kind of love will not provide love and security. 1 John 2:15, the Bible says, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Yan sabi ng Bible. So, kapag inattach mo ang sarili mo sa sistema or friendship ng sanlibutan, yung thinking mo mababago. Diba? Ang tingin mo sa tao, sa sanlibutan, these people are supposedly, they are the one that meet my needs. Selfish ka eh. Gusto mo ang mga tao, isupply yung pangangailangan mo eh. Diba? Selfish love, tinitignan niya ang tao kung ano makukuha niya sa taong ito. To the point na kapag naging obsessed ka talaga sa pagkuha ng attention sa mga tao na inaasahan mo magmamahal sa'yo, then you would try to manipulate people para ma-meet ang needs mo.
Yan ang sistema ng mundo. Gamitan. Kailangan ko itong taon to para makuha ko yung gusto ko. Kaya nasa libutan eh. That is what King Saul is doing sa mga, kung titingnan natin yung pinagdadaanan niya eh. At yung attitude na yan, yung ganyang attitude ni King Saul is nadidetach and is causing a lot of damage sa mga human relationship. It causes damage to a marriage relationship. Kaya nga may tinatawag sa counseling na marriage deadlock. Yung marriage deadlock. Yung marriage deadlock is kapag yung mag-asawa, ganito na ang thinking. Gagawin ko yung pinaggagawa mo sa akin kapag ginawa mo muna itong gusto kong gawin mo para sa akin. Deadlock na. Hindi ko gagawin yan. Kung hindi mo muna gagawin to. Hindi ako papayag. Gawin mo muna yan bago mo. Katulad ng magiging scriptural pa kayo. Mag-submit ka muna bago kita mahalin. Hindi, mahalin mo muna ako bago mag-submit. That's a deadlock. Pero pareho kayong inutusan ng Diyos sa kanya-kanyang responsibility. Paano kung ayaw niya? Responsibility mo pa rin gawin yun. Kung ayaw niya, hindi ako mamahalin, magsasubmit ako. Yes, gawin mo yan and let God love you. Mahirap yan, struggle talaga yan. Pero, titiyakin ng Diyos na talagang kapag nagtiwala ka sa Panginoon, magtiwala ka sa pangako niya, magtiwala ka sa salita niya na siya ang mag-meet ng deepest need mo, ibibigay ng Panginoon niya. Amen? Yung mga statement na yan na, I will do this for you if you do this first to me, is forcing your partner to meet your need first before you respond to your partner's need. That is selfish love. Hello? Paano tahimik tayo lahat dito Selfish love. That's why selfish love cannot provide love and security. Selfish love will not meet needs. If you sow, we have a principle in the Bible. What you sow, you reap. If you sow selfish love, you reap selfish love. Kung anong tatahin mo, yan ang ano. Kapag ang mindset natin, itong mga tao to, they're supposed to meet my needs instead of what we can do for others, then, wala na meet the needs. Wala. Kapag ang perception natin tungkol sa pag-ibig ay ganyan, yung para lang ma-meet ang needs natin, it is the one that kind of attitude repels the love of others. That's why, yung mga tao na nagbibigay ng pagmamahal unconditionally, yan ang nag-aani ng abundant blessings. Ulitin ko. Kapag naging unconditional ang pagmamahal mo, magre-reap ka pabalik sa iyo ng abundance of love mula sa Panginoon. Amen? Sabi ni David in 2 Samuel 9 verse 1, patay na dito siya, and then hindi nakakalimutan ni David si Jonathan. In 2 Samuel chapter 9 verse 1, David said, is there yet any that is left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake? And the king said, is there not yet any of the house of Saul, that I may show the kindness of God unto him? And then Ziba said unto the king, Jonathan hath yet a son, which is lame on his feet. Verse 6, now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, was come unto David, he fell on his face and did reverence. And David said to Mephibosheth, and he answered, behold thy servant. Verse 7, and David said unto him, fear not, for I will surely show thee kindness for Jonathan thy father's sake, and will restore thee all the land of Saul thy father, and thou shalt eat bread at my table continually. We look at the kindness of David. Because of Jonathan's unconditional love, dito kay
kay David, si Jonathan, yung kanyang anak na ito, na lame, is receiving the abundance of blessing given by King David. Kung anong tinanim ni Jonathan, inaani ngayon ng kanyang anak. Wala namang magagawa itong lumpo eh. Pero makita mo dito, nilagay yan sa Bible para makita nyo ang unconditional love na pinapakita ni David dito sa taong ito. Tanggap niya ito kahit sino pa ito. Amen? Second, una, selfish love cannot provide love and security. Second, selfish love find it difficult to accept change. Yan ay isang bagay yan. Kapag makasarili ang pag-ibig na talagang tumatakbo sa sistema ng isip mo, talagang mahihirapan ka sa mga changes na mag-take place sa buhay mo. Mahihirapan ka. Nung si Samuel, sinabi kay Saul na nagbago na ang isip ng Diyos patungkol sa iyo, and God has rejected you as king, and God has set a new king instead of you, it was difficult for Saul to accept that change. Very difficult. Nahirapan si King Saul. But when Jonathan heard that King Saul is rejected, yung father niya is rejected, at siya ang prince, he is next to the throne. Tama? Ano ang natitrat dito sa buhay ni Jonathan? Yung kanyang future, that he'll be the future king. Threatened to. Pero nalaman niya na itong si David ang inanoint ng Panginoon na king. Sana ma-relate niyo yung mga sarili na meron kang gusto pero hindi para sa iyo. Tapos, nagkaroon ng mga pagbabago, kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Niniwala ba kayo na kumikilos ang Diyos sa buhay natin? And then, kung hindi ka gagaya kay Jonathan that magsasubmit ka sa kalooban ng Panginoon at may mga pagbabagong nangyayari na ganyan, tapos igigiit mo pa rin yung gusto mo, dahil parang feeling mo may karapatan ka para dito, you know, it will be very difficult for you. Makikita mo dyan yung selfishness ng pag-ibig mo. Why? Sa sarili mo. Amen? Tandaan natin, hindi natin kaya protektahan ang sarili natin. Only God can protect you. Kaya, sa kaso ni Jonathan, balikan niyo yung mga verses na binasa natin. Tingnan niyo yung ginawa ni Jonathan dito. 1 Samuel, chapter 18. Tingnan niyo, yung case ni Jonathan is really wonderful ang kanyang naging response. Hindi reactive ang kanyang attitude dito. Magandang attitude niya. Tingnan sa verse 4. Jonathan stripped himself of the robe that was upon him. I will never be king. Although I am the son of the king, but I will never be king. I'm taking off this robe and I'm giving to you this, to you David. Kasi ikaw ang kinilala ng Diyos na magiging hari. Yung sinakita mo yung pag-ibig na yan, na yung dapat para sa kanya, ibibigay niya to para sa kanyang kaibigan. Nakikilalanin niya. And then, not only that, he took off the robe and gave it to David, and his garments, yung mga princely garment, ibinigay niya ito. Sinadmit niya kay David ito. This robe belongs to you. This princely garment belongs to you. Even this sword, the prince sword. Ang prince sword is different from the other swords ng mga sundalo. It is the prince sword. But David, you are the anointed king. I'm willing to give this princely sword to you. This bow. Iba rin ang bow ng prince. Yung girdle, iba rin. Basta lahat ng kasuotan, ibang klase yan. Kumpara sa ibang mga general. Anak to ng hari, pero binigay niya lahat ito. Ano nakita natin si Jonathan? He was willing to give up his right to the throne because he recognized that it is God's will. He recognized that it is God's will for David to be the next king.
Kung ganyan ang magiging, natin, yung tutunan natin pag may mga changes na nangyayari, you're okay. Amen. Ayos lang. Parang sabi ni David, ayos lang to. Pag tinignan mo yung attitude ni Saul, napaka-selfish ang pag-ibig ni Saul, mayroon siyang irrational jealousy, minanipulate niya, gumawa pa siya ng paraan para hindi niya ibigay, pinromote pa niya yung daughter niya para si David ay mapatay ng mga Philistines, pero pag uwi ni David, analos siya, diba? Tapos ibinigay pa ni King Saul yung anak niya sa iba. Manipulative eh. Tapos, ang tindi nito, yung violent reaction. Sinibat niya si David. Gusto niyang patayin. 2 beses. Mahusay lang umilag. Amen? Mahusay umilag. Listen, life's journey is really a transition. Maraming mga transition, maraming maaring magbago. Amen? Maraming magbago. Ang marriage dumadaan sa transition. Ang mga bata dumadaan sa transition. Ang katawan dumadaan sa transition. Amen. Dadaan lahat tayo sa mga ganyang klaseng transition. Ang trabaho mo dadaan sa transition. No, kung concerned tayo sa ating feelings and we try to protect our feelings na hindi ma-hurt, mga kapatid, kapag you try to protect your feelings na hindi ma-hurt, madidisappoint ka, you will be hurt. Na kailangan makuha natin ang pag-ibig dito sa Panginoon. If needs are not met, ang taong may selfish motive, gagawin niya lahat. Kahit na magwala. Kahit na irresponsable. Gagawin ng tao. Para lang makuha niya ang gusto niya. That's why maraming tao, kapag hindi na nila nakuha yung pag-ibig na gusto nila, punta sila sa drug addiction, punta sila sa alcohol, inom na lang sila. Wala, pag-amok, diba? Ang bato, pagmamansin, ang mga Kristiyano ganito, hindi mag-church. Aha! Talaga i-withdraw nila. Talagang ganun eh. Reaction talaga ng tao yan. Ang nakakalungkot dito, some will go back to their old friends. And they will try to live their life, their old life again. At yan ang huwag mong gagawin. Kung hindi kung mayroong mga bagay talaga na expectation mo, hindi na fulfill, meron kang Diyos na mag-aalaga sa iyo. Amen? Selfish love finds it difficult to accept change. Selfish love avoids meaningful attachment and attempt to revive superficial attachment. Pupunta nga sa world, pupunta nga sa paraan ng sanlibutan. Di ba? Galing ka na dati doon, tapos nagpatotoo ka, niligtas ka ng Panginoon, di ba? Di ba? Pero babalik ka doon sa dating buhay mo. Babalik ka sa bar, babalik ka sa pagsasayaw. Alam niyo yung mga balik ka sa pornography, balik ka sa sugalan, pusoy, balik ka sa promiscuity. Kaya nga yung mga taong talagang hindi nila nakayanan ito, talaga makikipagrelasyon kahit kanino eh. Iba talaga magbababad sa internet. Iba magpapantasya kung ano-ano iisipin. Yung iba mag-aalaga ng 10 pusa. Yung iba mag-aalaga ng ahas. Yung iba bili ng gamit. Yung iba magpapakalayo. Hindi na magpapakita sa mukha niya. Yung iba, o sino na lang dyan.
Kung nakaintindi siya, ibigin ako. Kahit walang kasal, magsasama kami. Ganun na mangyari. You do not have to worry about being attached so needs are not met. Wala ka na talaga inaalala. Okay lang, wala na akong pakialam dyan sa Bible, wala na akong pakialam sa preaching, wala na akong basa. Dahil hindi na-meet yung needs ko, wala nagmamahal sa akin, iwanan ko to lahat. Yan, suicide ka. Suicide. Selfish love cannot meet another person's need. Nahihirapan mo i-meet ang needs ng iba. Pag selfish. But the good news, the only one that could meet that need is the Lord Jesus Christ. Number 3, the Lord Jesus Christ is the ultimate person whom you can attach with to provide all of your deepest needs. He is a friend that sticketh closer than a brother. Diba? Kaya, what is love? Ayan, Pastor, paborito ko yan eh. Kaya nakikinig ako kay Dr. Love. Ano naman kay Dr. Love? Grabe. Si Dr. Love, kapag magpayo yan, yung hostya, banal daw yung katawan ni Kristo yun. Gusto niya ba ng ganong counselor? Na dapat hindi hinahawakan? Ano na? Huwag kayong makawa ng mga payo sa alam yung hindi naman alam ang Bible. Amen? What is love? Maraming definition ng love. Love is a quality of life that makes life worthwhile. A sum total of the duty of man. Main quality of God Himself. That's right. Deep devotion for another person. Ito ba? A strong sexual passion for another person. A great interest on something. Kindness. Charitableness. Yung mga definition ng love eh. Diba? Pero ang pinaka-gusto ko dyan sa nabanggit dyan, it is the quality of God Himself. Yung unconditional love na pinag-uusapan dito sa Bible. Yung pag-ibig na katulad nung na-experience ni Jonathan dahil ang security niya nasa Diyos. Hindi naman ito galing sa kanya, sa Diyos to eh. Kasi pag binasa niyo yung mga verses, itong covenant na ito is a covenant based on the Lord's oath, based on the Lord's promise. Yan ang makikita natin sa talata. Kaya dapat matutunan natin ng ganitong pag-ibig eh. Gusto mo matutunan ng ganitong klaseng pag-ibig? Alam nyo, matututo lang tayo ng ganyang pagmamahal kapag alam natin may nagmamahal sa atin unconditionally. Amen? Ngayon, kung walang tao, meron kang Kristo, Jesus Christ. Amen? Pero nakakatulong talaga kung merong taong nagmamahal sa iyo unconditionally. Kasi attachment natin with God is really part ng ating Christian life. Dapat. Yung intimacy natin sa Diyos, mahalaga yan. Kapag intimate tayo sa Panginoon, yung mga pangangailangan na yan, mamimit yan. Kapag attached tayo sa Diyos. Pag-attach tayo sa Panginoon. Kaya nga dapat isa sa mga pinag-pray natin is maging closeness sa Panginoon. Closeness sa Panginoon. Kasi ang taong close sa Panginoon, makadevelop yan ng right relationship with people. Pero kung mali-mali ang mga relationship na nabibuild mo sa mga tao, may problema sa iyong relationship sa Diyos. Ang taong malapit sa Diyos, tama ang kanyang mga relasyon. Kapag mali-mali na ang relasyon pinapasok mo, hindi tama ang iyong pagkikipag-ugnay sa Diyos. Kaya nga kung ano-ano na lang ang definition ng pag-ibig na pumapasok sa atin. The world spells love as L-U-S-T, lust. When a man spells love with a passion for another woman, he spells love as S-E-X, sex. Di ba? Ganun. Kayo mga dalaga, sasabihin kayo, mahal na mahal kita.
Tapos magkita tayo dito, ganitong oras, alas 9 ng gabi. Hanapin ako sa bahay namin. Hindi, magpaalam tayo, gawa tayo ng na meron kang project. Yun hindi nagmamahal sa iyo. Ang alam mo, gusto niya SEX, gusto niya LUST. Yun ang gusto niya sa iyo. Maging matalino ka. Hindi love yan. Na itong pinag-uusapan natin dito. John 17. Verse 21 to 23. Diba? Tingnan niyo ang pag-ibig ng Panginoon. Tingnan niyo ang pag-ibig ng Panginoon. John chapter 17, verse 21. Sabi dito, verse 21, that they may all be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one, that the world may believe that thou hast sent me. Tama ba ito binabasa ko? 21 to 23. Verse 23, I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them as thou hast loved me. Because of the love relationship ni Jesus Christ sa kanyang Father, nakita mo yung pag-ibig ng Panginoon sa kanyang mga disciples. Yung relationship mo sa kapwa-tao mo, may malaking bearing sa relationship mo sa Diyos. Are you listening? Maganda itong pag-aaralan natin na ito. Amen? Kailangan makita natin ang ultimate makapagbibigay ng pag-ibig sa atin ng Panginoon. Ito dinidiscuss ito sa pag may kinakaunsilan na ulit ng mga mag-aasawa, dinadaan to. The four kinds of love. Sa Greek word, may agape, may phileo, may stergo, may eros. Yung agape, ito yung agape, yung unconditional commitment, unconditional love. Ito yung talagang deepest need natin. Hindi feelings yan. Ito yung example ni Jonathan. Yung phileo, emotional love yan. Friendship kind of love. Dahil gusto may companionship. Brotherly love yan. Katulad nung pagmamahal na pinakita ng Panginoon kay Lazarus. Ginamit din ng Panginoon yung ganong klaseng pag-ibig. Nung umiyak ang Panginoon doon sa unbelief ng mga tao at ipinakita ng mga tao, sabi ng mga tao, uy, ang mahal naman ng Panginoon si Lazarus. Ang ginamit nilang love doon is emotional love. Yung stergo is filial all yung natural love ng members sa family. Filial. Sinabi na 2 Timothy chapter 3 verse 3 na isa sa mga katangian ng mga tao without natural affection. Yun, nawala yung tinatawag na stergo kind of love. Nawala yung filial love, nawala yung tinatawag na intuitive love. Yung eros, at hindi ginamit ito sa New Testament. Yung sexual love. Ginamit ito sa Old Testament sa word na Isaac knew his wife. It is always doon sa context na yon, sa sinasabi ng Bible within the context of marriage. Di ba? This kind of love is never used in the New Testament. At sinabi sa New Testament that marriage is honorable unto all and the bed undefiled. But whoremongers and adulterers God will judge. Meron tayong mga ganyang talata. Kaya gusto ng Panginoon talaga ma-eliminate itong selfish love, ma-diminish yung selfish love, at ang paraan lamang natin para ma-diminish, ma-eliminate yan, na available sa atin kapag na-save ka, is the love of God. Wala tayo niyan. Pero, kung ikaw ay saved, ang Holy Spirit nag-shed abroad sa puso mo. Kaya pwede kang mag-draw ng ganyang klaseng pag-ibig sa Diyos. Amen? Kasi ang love ng Panginoon, unconditional. Beloved, let us love one another, for love is of God. 1 John 3:16, hereby perceive with the love of God, because He laid down His life for us, we ought to lay down our lives for the brethren. Romans 13:8, owe no man anything, but to love one another. Di ba? Sabi ng Bible, owe no man anything. Kapag ikaw ay nagkasala sa kapwa mo, huwag kang magkautang, iayos mo kagad yun, i-reconcile mo. Huwag kang magkakautang sa iba. But to love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law.
Jeremiah 31:3, the Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. His love is unconditional. Number 2, His love is the most valuable for your soul. Kaya nga sabi niya doon sa talata, yung soul ni Jonathan was knit to the soul of David because that is the most valuable for the soul. Yung love ng Panginoon, yung unconditional love. Kailangan ng tao yan. Songs of Solomon 8:7. Many waters cannot quench love, neither can the floods drown it. If a man would give all the substance of his house for love, it would utterly be content. Isipin mo, may mga taong nabayaran daw niya lahat para sa pag-ibig. Abay, bibilin daw niya yan. Hindi mo kinakailang bilin yan. Nasa Panginoon yan. Free yan, amen? Kasama yan nung tinanggap mo ang Panginoon. 1 Corinthians 13. Ito isang wonderful description of unconditional love. Charity suffereth long, and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth, bearing all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Nakakahawa yung ganyang pag-ibig. Sipin mo yan. Kapag nagtiwala ka pala sa Diyos, i-assure ka ng Panginoon na inimit niya ang lahat ng needs mo. And then dahil assured ka na inimit ng lahat ng Diyos ang needs mo, then you can also meet the needs of others. Yan yun. His love meets our deepest need. Anong nangyayari sa isang relationship kapag unconditional love? Ang laking nang i-provide ng pag-ibig niya. Di ba? Di ba? Sa iyo lang, personally. Kalmado ka, payapa ka, you become a better person. Di ba? Hindi ka nakikipag-compete, concerned ka sa iba, nagpapasakop ka, hindi ka nakaka-offend, hindi ka demanding, hindi ka irritable, madadali ka magpatawad, mahal mong katotohanan. Yan ang mga bagay na nakasulat dyan. Kasi mahal ka ng Panginoon eh. Hindi nakabase yan sa ginagawa mo. You can always be assured that His love will never fail you. Amen? Kaya ako naniniwala kapag ang dalawang mag-asawa ay naintindihan itong unconditional love na ito, walang divorce. Walang annulment. Walang hiwalayan. Wala. Talaga. Asawa ka na. Asawa ka muna para ma-experience mo yan. Si Jonathan, secured talaga siya. Ang security niya, hindi niya pinagkatiwala dun sa pagiging prinsipe. I-extend niya yung love na ito kay David para i-secure si David sa kanyang tatay na hindi nag-iisip ng tama. Minsan kayo mga anak, pag pinoprotektahan kayo ng inyong mga magulang, alam nyo, kasi may nakikita ang mga magulang nyo, kasi yung nakakausap nyo, nakakasama nyo sa, na pinapakilala nyo, nakikita ng Diyos, may diferensya eh. Nakikita ng magulang nyo, may diferensya yun eh. O di kaya ka pinagsasabihin ng magulang mo, kasi naaawa yung magulang mo dun sa lalaki yun, kasi ikaw may diferensya. On the other hand, diba? Tama? Posible din yun. Ay, tama po! Sabi ni Jonathan, sige, kung hindi na ako pauwi ng tatay ko sa bahay namin,
Meron naman mag-aampun sa akin ang Diyos. Isipin, pag binasa niyo yung talata, He will never let His son go back to their father's house. To his father's house. Isipin mo yun. Kahit gusto na ako ng tatay ko na patayin ako, Lord, si David ganoon din eh. Kahit wala nang nagmamahal at wala gusto lahat, papatayin ako. Ang Panginoon ang magpoprotekta sa akin. Yun na nag-motivate para ma-meet ni Jonathan ang need ni David. Yung pag-ibig niya. Unconditional love easily adapts to change because it does not depend on the performance of people. It can stand in the most vicious attack. Atakihin ka ng ano-anong mga pagsubok. Alam mo, pag alam mo, minamahal ka ng Panginoon. Hindi ka basta-basta makatitinag eh. Diba? Alam niyo ba si David? Nung nagkudeta si Absalom, nakuha niya yung kingdom mo. Tumakbo si David na kayapa. Yung mga asawa ni David, talagang talagang may ginawang hindi maganda si Absalom. Alam niyo yung kwento, di ba? Pero tingnan niyo, nung marirecover na ulit nila yung kingdom kay Absalom, sabi ni David, please, do not harm my sons. Sabi yung pag-ibig na yan? Pero wala si Joab eh. Pinagalitan niya si David. Sabi ko, David, nagluluksa ka dyan? Mas mahalaga pa ba yung rebelde mong anak sa amin na kami, tinaya namin ang buhay namin para maibalik ka dito? Lumabas ka dyan, sabihin mo sa mga tao, pasalamatan mo naman. Mga ganyang kwento si Joab. Ganun yung mga sundalo niya eh. Pero iba itong ano ni David eh. Ano ba yung nangyari? Si Mephibosheth, yung pinapakain niya, sumama doon kay Absalom. Pero ito pakita ko sa inyo. 2 Samuel 21 verse 7. Ito yung sinasabi ko. Sumama kay Absalom to. Hindi sumama kay David. Pero tingnan nyo ang attitude ni David. 2 Samuel 21:7. He did something unconditional to Jonathan's son. 2 Samuel 21:7. But the king spared Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, because of the Lord's oath that was between them, between David and Jonathan, the son of Saul. Yung covenant na yan, ano yan eh? Talagang dinesign ng Diyos yan sa kanilang dalawa. Na kahit na ganito ang ginawa ni Mephibosheth, na nung time na na-threat ang kingdom ni David at nakuha ni Absalom, si Mephibosheth sumama sa grupo ng nagrebelde. Pero sabi ni David, hindi, i-spare kita. Kasi matindi rin yung tinanim kasi ni Jonathan sa kanya na pagmamahal. So, unconditional love, namomotivate tayo para gawin ang tama kahit anong nangyayari. Amen? Gagawin mo ba rin ba ang tama? Kahit anong mangyari? Gagawin mo ba rin ba ang tama kung namatay na ang asawa mo? Kunin ng Panginoon ang asawa mo? Gagawin mo ba rin ba ang tama kung iniwan ka ng asawa mo? Gagawin mo ba rin ba ang tama kung blinik ka ng nagmamahal sa'yo? Gagawin mo ba ang tama kung hindi pinayagan ng Diyos yung gusto mo? Pagdududahan mo ba yung pagmamahal ng Diyos na yan? Dapat sabihin natin, sabi ni Job, though you slay me, I will still trust in you. Kasi nagmamahal ka sa akin, Panginoon. Hindi ko mag-i-question ang pag-ibig mo. Namatay ka para sa akin. Kahit na anong mangyari, Lord. Kahit anong vicious attack. Kung ikaw ay nakatayo sa unconditional love ng Panginoon,
you believe that God will provide all of your needs, your deepest need, your safety, kasi attached ka sa Panginoon. Nagsisimula yan sa kaligtasan. Nagsisimula yan kapag ikaw ay na-save ng Panginoon. Pangalawa, dapat ma-experience mo ang pag-ibig ng Diyos na siya talaga ang makakapag-provide ng lahat ng pangangailangan. Number 3, dapat mong tignan ang sarili mo kung paano ka tinitignan ng Diyos. At number 4, tignan mo rin ang tao kung paano tinignan ng Diyos. Tignan mo rin ang tao kung paano tinignan ng Diyos. Amen? The final question, are you safely? May safety ka ba kung attached ka sa Diyos? Ha? Are you safe if you're attached with God? Wala na. Bumuho man ang lahat. Magunaw man ang mundo. Iwanan ka man lahat. Safe ka pa rin sa Panginoon. Ipong ulit pikit ang mata.